Sige, tarakli! Mga kapuso, ang nakikita nyo po ay live na kuha mula sa Bulkang Mayon sa Albay. Patuloy ang pagdaloy ng pyroclastic density current o uson mula sa bulkan. Paalala na FIVOX, lubhang delikado at nakamamatay ang uson sa sinumang madaanan nito. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Mayon. Ang iba pang update, saksihan maya-maya lamang. Naglabas po ng warrant of seizure and detention laban sila mamahaling sasakyan na pagmamayari umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Isinilbi po ito ng Bureau of Customs kasamang Highway Patrol Group at ang Southern Police District sa Bonifacio Global City sa Taguig. At para po sa detalye, may live report si Rafi Tima. Rafi? Pia, na ilabas na mula rito sa isang condominium unit dito sa BGC ang 8 sa 9 na sasakyan na subject nga ng warrant of seizure and detention mula sa Bureau of Customs. Ang mga sasakyang ito ay nakarehistro sa iba't ibang mga kumpanya at mga personalidad na may kaugnayan sa dating kongresista na si Zaldi Co. Kabilang dito ang ilang luxury SUV na pawang mga armored o bulletproof. Kasama ang mga kinupiskang sasakyan ng 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, Toyota Sequoia at Toyota Land Cruiser. Pinaghanap naman ang isang Rolls-Royce na wala sa parking area ng kondo. Bukod dito ay 15 sasakyan din na nauna ng inialarma sa LTO at nakarehistro rin sa iba't ibang mga tao at personalidad na may kaugnayan kay Zaldi Co. Pero wala sa listahan ng warrant of seizure and detention ang kinupiska ng pinagsanib na puwersa ng BOC, Independent Commission on Infrastructure, LTO, HPG at Southern Police District. Sinubukan pang pigilan ng nagpakilalang abogado ng kondo ang paglabas ng mga sasakyan dito dahil hindi raw sila kasama sa warrant. Pero dahil nakaalarma ang mga ito sa LTO, ay nailibas din sila at dadalhin sa compound ng Independent Commission on Infrastructure. Ayon sa HPG, itong mga sasakyan na ito na inialarma sa LTO ay pwede namang ma-sort out yung kanilang mga papeles kapag ito napatunayan na dumaan sa proseso at pwedeng puntahan ng mga nakarehistro ng mga may-ari. Pero sa ngayon ay nakakumpiska ito at dadalhin nga dito sa may ICI. Yan ang latest mula dito sa BGC. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima. Pinalawig po hanggang Sabado ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. At sa bisperas ng traslasyon, hindi alintana ng maraming deboto ang mahabang pila, bitbit ang masidhing debosyon. At mula sa Quirino Grandstand, saksila si Jamie Santos. Jamie? Pia, iba-iba man ang pinanggalingan, iisa ang panalangin ng libo-libong debotong nandito ngayon sa Quirino Grandstand. Pasasalamat at paghingi ng gabay kay Jesus Poong Nazareno para sa anumang hamon ng buhay. Nagpalipas ng magdamag, pumila ng ilang oras ang mga debotong matyagang naghihintay para sa pahalik sa Poong Nazareno. Panata ito para sa marami, isang sakripisyong handang pagtiisan para sa sandaling makalapit, makahawak at maibulong ang mga dalangin matagal nang dinadala sa puso. Nawala po yung pagod ko maghapon. Kasi alas 3 pa lang ng madaling araw, gising na kami kanina. Galing pa kami ng GMA Cavite. Tuwing panata ko sa kanya, humingi ako ng kapatawaran lagi eh. Humingi ako ng kapatawaran sa kanya, yung mga pagkukulang ko. Sa dulo ng mahabang pila, isang haplos ng pag-asa para sa maraming deboto. Ngunit tuwing pahalik at traslasyon ng Poong Nazareno, hindi rin naiiwasang may nahihilo o nasusugatan. Sa first aid station ng MMDA dito sa Quirino Grandstand, 68 katao na ang nabigyan ng first aid at medical assistance. Ranging from BP check-ups to medical crisis to trauma po since January 6. Meron pong nahihilo, meron pong tumaas ang blood pressure, meron din po na nadapa dahil naglalakad po. Pero ang pinaka-grabe naming case is yung nahilo po dahil hindi pa po siya nakakakain since the day before. Ilang deboto rin ang nakayapak kahit narito pa sa Quirino Grandstand. Sabi ko, bigay mo sa akin to, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo hanggat kaya ko. Hanggat kaya ng katawan ko. I'm stage 3 cancer survivor. Hanggat maaari, iwasan naman po natin na magyapak.
at tayo'y magsapatos dahil marami pong kalat na rin na naka na rin po sa daan. Baka masugatan sila. Nagpaalala rin ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa panganib ng stampede, lalo na sa mga masisikip at matataong lugar gaya ng traslasyon. Ayon sa DOH, ilan sa mga senyales ng posibleng stampede ang malakas na tulakan, sabay-sabay na galaw ng mga tao, hirap iangat ang paa at hirap sa paghinga. Kapag napansin ng mga ito, agad lumayo at magtungo sa mas maluwag na lugar. Kung hindi makaalis, manatiling nakatayo, itaas ang mga braso upang maprotektahan ang dibdib at sumabay sa galaw ng tao. Kapag natumba, protektahan ang ulo at dibdib at unti-unting humanap ng mas ligtas na pwesto. Paalala ng DOH, ang pagiging alerto at handa ay mahalaga upang maiwasan ng sakuna at mapanatiling ligtas ang paggunita at pamamanata. Inanunsyo ngayong gabi ng Quiapo Church na extended ang pahalik dito sa Quirino Grandstand. Pinalawig yan hanggang alas 10 ng umaga sa Sabado. Ayon sa media team ng Quiapo Church, nagdesisyon ang Kura Paroko na palawigin ang pahalik dahil nga nataon na Biyernes pumatak ang araw ng pista ng Mahal na Nazareno. Hindi raw aalisin ang replika na nasa altar na pwedeng halikan habang nasa prosesyon ang imaheng kasama sa traslasyon. Mula rito sa Quirino Grandstand para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Papayagan po makasakay sa mga tren ng LRT2 ang mga debotong nakayapak o yung pong walang suot na sapatos o tsinelas na lalahok sa traslasyon ngayong taon. Bilang pakikiisa ito sa pagdiriwang ng pista ng Poong Jesus Nazareno. Papayagan din daw ito sa LRT1. Base po yan sa sagot ng Light Rail Manila Corporation o LRMC sa tanong na isang netizen sa kanilang Facebook page. Nagpapaalala rin ng LRMC na LRT1 Carriedo Station ang malapit sa Quiapo Church at LRT1 United Nations Station naman ang malapit sa Quirino Grandstand. At parehong normal ang operasyon ng LRT1 at LRT2 sa mismong araw ng traslasyon. Halos 50 milyong piso ang kulang na buwis na hinahabol ng BIR sa panibagong reklamong tax evasion na inihain nito laban sa isang kontratista. Dawit ang kontratista sa isyu ng umunoy Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Saksi si Chino Gaston. September 25 nang humarap sa Senado si Mark Alan Arevalo, may-ari ng kumpanyang Wawaw Builders. Kabilang ang kumpanya sa listahan ng mga kontratistang naka-corner umano ng mga flood control project. Batay sa inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos noong Agosto. Iniuugnay rin ang kumpanya sa mga ghost flood control project sa Bulacan. I invoke my self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. Ngayon nahaharap si Arevalo sa reklamong tax evasion at pagkabigong maghain ng tamang impormasyon at income tax at VAT returns. Ayon sa BIR, kaugnay ito sa 77.2 million peso riverbank protection structure sa Malolos, Bulacan. Idineklarang kumpleto na ang proyekto pero wala namang itinayo. Batay sa review ng Commission on Audit at Verification ng BIR. 48.39 million pesos ang hinahabol na tax deficiency kay Arevalo. When he filed his returns, he declared costs for the alleged construction of the project. But since wala naman pong proyektong ginawa, so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating cost, are fictitious and existent. Hindi pa raw kasama sa reklamo ang mga politikong iniuugnay sa mga umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Lahat po ng mga personalities na lumabas na allegedly involved sa anomalies na ito ay iniimbestigahan po ng Bureau of Internal Revenue. Sinisiguro lamang po natin na pag nag-file tayo ng kaso ay may maliwanag tayo na pasayat. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Arevalo. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 2 pa ang posibleng madagdag sa 3 kasalukuyan at dating senador na humaharap sa preliminary investigation ng DOJ sa maanumalya umunong flood control projects. Yung 3 muna, pero parang meron pang-4 na tinitingnan namin at pang-5, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Hindi sila pinangalanan ni Remulla, pero ilang senador at dating senador, pati mga kongresista, ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basihan, saka sila isasailalim sa preliminary investigation
kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon at magsumite ng mga ebidensya. Kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Sabi rin ni Remulla, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye kung kailang magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. Hindi raw alam ni Remulla kung saan nakuha ni Senadora Amy Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. So there's no truth to that? Ewan ko na saan nagkagaling. Ang Malacanang dumistansya sa impormasyong nakuha rin umano ni Marcos na ilang dati at kasalukuyang senador ang sunod na kakasuhan kaugnay ng flood control scandal. Pinabulaanan din ng palasyo ang nakuhang impormasyon ng senadora na bubuwagin sa Pebrero ang Independent Commission for Infrastructure. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement, pero nagpapatuloy pa rin po ang ICR. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng Independent Commission. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Dinidinig na ng korte ang hiling ng mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa na makapagpiyansa sa kasong malversation kaugnay sa maanomalya umanong proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro. Dawit po sa naturang kaso si dating Congressman Zaldico na hinahanap pa rin ng mga otoridad. Saksi si Maki Pulido. Gumulong na ang bail hearing ng 9 na dating opisyal ng DPWH Mimaropa kaugnay ng proyekto kontra baha sa Nauhan Oriental, Mindoro. Non-bailable talaga ang hinaharap nilang kasong malversation of public funds. Pero paniwala ng kanilang mga abogado, mahina umanong ebidensya kaya gusto sana nilang payagan silang makapagpiyansa para pansamantalang makalaya habang dinidinig ang kaso. Ang iba namang mga kapwa-akusado sa kaso at large pa rin, gaya ni dating Congressman Zaldico, opisyal ng construction company na SunWest Incorporated at isa pang taga-DPWH Mimaropa. Kanina, hinarap ng prosekusyon ng Legal Counsel ng Securities and Exchange Commission para pagtibayin ang mga Articles of Incorporation at General Information Sheet ng SunWest Inc. mula 1997 hanggang 2024. Walang tumutol sa panig ng depensa kaya't hindi sumalang sa cross-examination si Attorney RJ Bernal ng SEC. Marathon hearings ang gaganaping mga bail hearings simula Lunes sa susunod na linggo kung saan inaasahang isasalang ng prosekusyon ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Independent Commission for Infrastructure at si Adita Babaran, ang OIC Regional Director ng DPWH Mimaropa. Gusto ring ipresenta ng prosekusyon sina dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, DPWH Bulacan Henry Alcantara at DPWH Secretary Vince Dizon. Pero pagdedesisyonan pa ng korte kung papayagan ito dahil pumalag ang depensa. Sabi ng depensa, wala naman daw kasi ang mga pangalang ito sa unang isinumiteng supplemental pre-trial order. Noong November 24, 2025 pa nakakulong ang mga akusado pero iginiit na wala silang kasalanan nang basahan noon ng sakdal. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Inihahanda na para sa posibleng paglikas ang mga nakatira sa extended danger zone sa palibot po yan ng Bulkang Mayon. At may mga lugar na naulanan ng abo matapos magbuga ng makapal na usok ang bulkan ngayong araw po. At saksi live, si Ian Cruz. Ian, kamusta? Yes, Pia, sa mga sandaling ito, nakikita nyo dito sa aking likuran, kitang-kita talaga yung banaag o yung crater glow at yung pagdausdos mula nga dun sa dalistis nitong Bulkang Mayon ng PDC o yung pyroclastic density current o yung tinatawag nga nila na uson dito. Pia, kanina na nakita natin ito bandang alas 7 at talagang tumindi dito sa Daraga Albay bandang alas 9 ng gabi ngayon at nagpapatuloy nga yung pagbaba ng PDC mula nga doon sa bulkang. Alas 6 ngayong gabi, ilang minutong tagos sa ulap ang crater glow o banaag sa tuktok ng Bulkang Mayon, pati na pagdaloy ng uson o pyroclastic density current. Ito yung halo-halong volcanic gas at mainit na bato na agad pumapatay sa lahat ng dinaraanan. Bago mag alas 7 kanina umaga,
nagbuga ng makapal na usok ang bulkan. Mala cauliflower ang itsura ng usok na ayon sa PHIVOLCS ay umabot sa 1,000 metro ang taas bago tumungo sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran. Patuloy rin ang pagdaloy ng uson at bago magtanghali kanina, namuo pa sa tuktok ng Mayon ang bagong Dark Lava Dome kung saan lumalabas ang uson. Sa kabila ng mga aktibidad ng bulkan, may mga namamasyal pa rin sa Salvacion Rotonda sa Legazpi City. Malayo ito sa 6-kilometer permanent danger zone. Marami nagpapakuha ng larawan, gaya ng magkakatrabahong ito na nagmulang Daet, Camarines Norte. Sobrang gayon po. Sobrang gayon. Gayun din ang magkakaibigang galing pa sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ay, kami. Maganda. Fulfilling. Ang ilang naapektuhan ng pag-ulan ng abo, naghanda naman sa posibleng paglikas. Gaya ni Dayan na nakatira sa 8-kilometer radius zone sa barangay Matanag, Legazpi City. Para makapaghanda na po. Kung sakali pong magtuloy-tuloy yung pagbuga ng Mayon. May abo rin sa sagingan sa gilid ng bahay ni na Jay. Malapit din sila sa daanan ng tubig kung saan pwedeng rumagasa ang lahar. Kaya ngayon pa lang, kaimpake na sila. Likas naman kapag sinabi ng barangay o nagpatawag ng lilikas naman kami. Naulanan din ng abo ang ipinapasada ng jeep ni Jelon sa barangay Mabinit. Kagabi pa to, sir? Kagabi pa po. Opo, sa garahe. Nalagyan din ng abo ang ilang motorsiklo sa bayan ng Santo Domingo at ilang halaman sa bayan ng Kamalig. Naiulat din ng ash fall sa mga bayan ng Bakakay at Daraga. Gayun din sa Ligao City ayon sa PHIVOLCS. Kabilang sa latest na naitalang aktibidad ng bulkan ang di bababa sa 49 na pagdaloy ng uson, isang volcanic earthquake at 162 rockfall events o pagdausdos ng bato. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 kaya bawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon sa PHIVOLCS, sakop ng 6-kilometer PDZ ang ilang barangay sa mga bayan ng Malilipot, Santo Domingo, Kamalig, Daraga, Inubatan at Bakakay. Gayun din ang ilang barangay sa mga lungsod ng Tabaco, Ligao at Legazpi. Nakalerto naman ang nasa extended danger zone o yung mga lugar sa 7 to 8 kilometer radius sa paligid ng Mayon. Kabilang sa mga naghahandang maglikas ng mga nasa extended danger zones ang lokal na pamahalaan ng Daraga. Ready na. Kahapon nagkaroon kami ng meeting with the MDR Council para pag-usapan kung paano ililikas at siyempre yung mga ayuda na gagamitin sa mga evacuees. Ayon sa gobernador ng Albay, pirmado na niya ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya na padaraanin pa sa sangguniang panlalawigan. We are anticipating, as mentioned by PHIVOLCS, that alam mo naman si Mayon, it may take months, no? So we have to make use of our quick response budget. Nasa Albay na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tiyaking sapat ang supply para sa pangailangan ng mga evacuee. Nasa huling tala ay nasa 983 families o mahigit 3,500 na individual. Ngayon kasi 1,000 pa lang, so kayang-kaya. Pero pagdating na dumami pa yan, sana wag naman, kailangan nakahanda rin tayo. Handa naman ang DSWD, pero ang gusto namin is ano yung magiging sistema. We're fixing the system with the local government units, with the province, kung ano yung role ng bawat isa. What if mag-alert level 4? Ito ngayon ang mabigat. That's why nandito si Secretary. Mag-anticipate na tayo. You are now talking of about 50,000 to 70,000 individuals na ating may maintain. Pia, hanggang sa mga sandaling ito, nagpapatuloy nga yung pagdaloy ng uson doon sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Naobserbahan na natin ito, Pia, no, kagabi, no, pero ngayon talaga yung halos walang patid itong pagdaloy nga ng uson dito sa dalisdis ng bulkan. At Pia, dahil nga sa matinding pag-alboroto nitong Bulkang Mayon, ay talagang tinatanong natin ang mga otoridad kung ano ba ang mga nangyayari, no, dahil sa pagbaba nitong uson dito sa bulkan. Ang sinasabi naman sa atin ni Governor Rosal ay wala naman daw na paulat na nasaktan o napahamak dahil ang sinasabi niya patunay daw yan na naialis nila doon sa 6-kilometer permanent danger zone yung mga tao. At itong kinaroroonan natin, Pia, safe zone nito, no, sa area ng Daraga dahil ito ay nasa 10 to 11 kilometers away mula doon sa bulkan. Pero mula nga dito, maraming nagmamasid dito, no, sa area na ito
dito dahil kahit yung mga tao na taga rito sa Legazpi o sa Daraga, yung iba galing pa ng Nabua, nagmamasid sila at namamangha dito nga sa nangyayaring aktibidad nitong bulkan. At live mula rito sa Daraga Albay para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Ian, meron lang ako isang tanong, no? Para lang, kasi pag nakikita natin, no, yung live na kuha natin dyan sa Bulkang Mayon, parang napakabilis, no, ng pagbaba ng uson, no, yung pyroclastic density current. Pwede mo bang linawin para lang sa amin? Kasi nga, para dun sa mga nanonood, no, anong nangyayari dun sa PDC o yung uson kapag umabot na ito sa ground level? Tsaka pwede ba ito, may posibilidad ba ito na lumagpas dun sa sinasabing 6 km or 7 to 8 km extended danger zone? Well, Pia, ang sinasabi talaga ng PHIVOLCS ay talaga mapanganib yan, ano? Dahil maaari ka kung malaki yung matatama sa'yo, madadaganan ka, pwede kang mabaon. At ang sinasabi naman, kung manipis yung tumama sa'yo, pwede kang hindi ka kagad makahinga and pwede mag-cause yun, ano, ng death mo. Ang sinasabi pa ng PHIVOLCS, talagang napakabilis nitong pagbulusok nitong uson, ano, Pia, dahil parang kotse ito na mabilis, ano, 100 kph o 100 kilometers per hour. Kaya naman mula dun sa tuktok ay mabilis talaga itong nakakarating sa baba. At ang sinasabi naman sa atin, ano, nung mga otoridad dito, gayon din nga nung mga ina-advise ng PHIVOLCS, talagang dapat wala talagang tao dun sa 6 kilometer danger zone dahil yun talaga yung kinakailangang clear na area para nga matiyak na kahit umabot dun sa pinaka-edge ay walang mapapahamak na tao dito, Pia. Alright, Ian, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan. Si Ian Cruz po nag-ulat live mula sa Albay. Pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema nina Caloocan Representative Edgar Erice at ML Party List Representative Laila de Lima ang natitirang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Nag-hide din sila ng temporary restraining order para mapigilan ang paggamit ng mga pondo ito. Saksi si Chino Gaston. 7 items sa mahigit 92 billion pesos ang halaga sa ilalim ng unprogrammed appropriations ng 2026 national budget ang binitaw ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Lunes. Pero 3 items pa ang natira para sa pondo ng AFP modernization para suportahan ang mga foreign assisted project at para sa risk management. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards. Ang unprogrammed appropriations, ang mga proyekto at pagkakagastos ang inilagay sa General Appropriations Act pero mapopondohan lamang kung magkakaroon ng dagdag o sobrang kita ang gobyerno. Sa kabila ng pagtitiyak ng gobyerno na may mga safeguard para hindi ito maabuso, di pa rin nawala ang pangamba ng ilang mambabatas. Kaya kanina, naghain ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema sina Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Nakasaad sa kanilang petisyon na sa ilalim ng saligang batas, bawal ang paglaan ng anumang pondo sa General Appropriations Act na hindi tukoy kung saan gagamitin. Hindi rin daw maaring gamitin sa ibang bagay ang anumang inilaan na pondo para sa GAA. Sabi ko nga, bakit pa sinamahan ng unprogrammed funds? Kung hindi sinamahan, siyempre policy issues na yung national budget, okay lang sana yun. Talagang rule of the majority. Pero ito, ang question dito, constitutionality. So, hindi ito rule of majority, kundi yung kung naaayon ba yung unprogrammed funds sa ating saligang batas. Becomes a budget within a budget. Hindi na siya tunay na budget within the constitutional sense. Bukod sa inihaing petisyon, humingi rin sila ng temporary restraining order para mapigilan ang paggamit ng unprogrammed funds. Umaasa rin silang muling sisilipin ng Korte Suprema ang separate concurring and dissenting opinion ni Associate Justice Ramon Paul Hernando para sa kaso ng pagbabalik ng pondo ng PhilHealth mula sa National Treasury. Nakasad doon na labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa GAA dahil gumagawa ito ng puwang para makapasok ang katiwalian sa gobyerno. Sa tingin din niya, ang kanyang opinion is that unconstitutional talaga. Kaya kami dumudulog ngayon para mag-guide na ang Kongreso. Kasi ina-expect namin na hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations.
Sagot ng Malacanang sa inihaing petisyon ni Erice at Dilima, Kung may mga question po sila tungkol sa unprogrammed appropriations, karapatan naman po nilang magsampa ng anumang petition. At syempre po, ilalaban naman po ng administrasyon kung ano po yung kanilang isinigawa. Pero babase na rin po tayo kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Department of Budget and Management na matagal nang itinuturing ng Korte Suprema na constitutional ang unprogrammed appropriations, gaya sa kaso na Belica versus Executive Secretary noong 2019. Ipinaliwanag daw ng Korte na hindi illegal ang unprogrammed appropriations dahil malinaw na nakasaad sa annex kung magkano ang pondo at saan ito gagamitin. Giit din ng mayorya sa House of Representatives, hindi labag sa konstitusyon ang unprogrammed fund sa GAA. A program appropriation can only be implemented and can only be utilized only for a specific purpose. It's subject to specific guidelines and criteria. So it has already been identified in the NEP prior to the submission. Prior to the approval of the GAAD. Anybody can question naman anything under the sun, no? Under our system, diba? Kabaligtaran yan ng pahayag ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Representative Percy Sendanya na umaasa ring ma-zero out ang unprogrammed appropriations. Ang Makabayan Bloc, meron din daw nakabinbin na petisyon na inihain ng bayan muna noong 2024 para ideklarang unconstitutional ang unprogrammed appropriations. Oras na raw para tingnan ng Korte Suprema ang legality nito, lalo't na't naaabuso raw ito noong mga nakaraang budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Imbis na paabante, paatras ang isang van hanggang sa bumangga sa isang sasakyan sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Bumaligtad pa ang van at bumangga sa isa pang kotse at tumilapon din ang sako-sakong bigas na karga ng van. Base sa investigasyon, hindi kumagat ang preno ng van dahil sa bigat ng karga nito. Sugatan ang driver ng van. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Mahigit 2 dekada ang hinintay para makamit ang matamis na tagumpay ng isang ama sa Negros Oriental. 4 na beses po siyang sumubok at sa wakas ay pumasa rin sa bar exams. Kwento ng anak ni Edilberito Yuraoba, nagpursigi ang kanyang ama kahit 23 taon na ang lumipas mula nang magtapos siya ng abogasya. Kasama rin ang 2 pari sa mga pumasa sa bar exams, sina Father Gerald Lacson ng Hamtic Antique at Father Generous Honesto ng Iloilo City. Malaki ang pasasalamat ni Father Honesto sa anyay regalong ito na ibinigay sa kanya ng Diyos. Paldong-paldo ang isang uwak na literal na inilipad ang pera at ikinalat sa bubong. Kung saan po galing ang pera, alamin sa pagsaksi ni John Sala ng GMA Regional TV. The suspense is real sa video na ipinost ni Mayor Receliste Esculi ng President Rojas Capiz. Pero ano bang ikinakasuspense ng mga tao? Sakaan yung tabi sa babaw. Ayun pala, isang uwak. Ang uwak kasi, tumangay ng pera at ikinalat sa bubong. 500 sakaan yung tutanay sa babaw. Kita ang isa sa mga perang papel ay 500 peso bill. Lalong kinabahan ng mga tao dahil tila ilalaglag ng uwak ang 500 pesos. Bastos na uwak ko. 500 na wira nyo, gintaba niya. Saka na. At ilang sandali pa, nahulog na nga ang pera. Dali. Tinutuka-tuka ang ibang pera. Binitbit hanggang sa nahulog na naman. 100. 200 puisit yung uwak nyo. At noong may umakyat ng tao para kunin sa bubong ang pera, siya namang exit ng uwak. Ilan na yan ang taban? 200. Pero di pa pala tuluyang umalis ang uwak at kitang may bit-bit pa itong pera hanggang sa tuluyan ng umalis ang uwak. Kwento ng alkalde, alaga niya ang uwak. Ilang araw na silang di nagkikita at nang lumapit ito sa kanya, di niya akalaing tatangay ng alaga ang pera na pambonus sana sa mga empleyado. Accident
ket alam kung yung mga tao nga sa tubang kuway kaya kabalo kung anong ginasinigit nila. Kaya galit din lupas na sa kuwak ang kwarta pakadto dito sa Kapok Suba namon. Muto dahil kasi ginugra niya natag niya ang kwarta. Tingin ni Mayor, nasa 3,000 pesos ang halaga ng nakuha ng alaga. At baka nakikita raw ng uwak na may mga batang nagsasaya, kaya inihuhulog nito ang pera. Pinagtulungan naman ang mga residente na maibalik ang natirang pera. Ang uwak naman, nananatili lang sa paligid ng barangay. Bumabalik din ito sa bahay ng alkalde. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.